Ano to? Ito dinirol, no? Bird talagang favorite. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ako na, Jay. Tikit ng cake niya. Cake niya. Okay na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hindi ba na nag-wish eh? Nag-wish na ako. Bye-bye, 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 bye-bye. Ito, itabitin sa kanila, ha? Alin? Ito? Buong nasa kanila. Ito sa'yo, ha? Bye-bye, bye-bye. Pasok ka na, bisa mo. Ay, mga boss. Arating ko lang, mga boss. Ito tayo. Palit ako ng damit, pambahay. Mag-aalas 4 na pala ng hapon, mga boss. Kahapon, mga boss, nag-birthday yung anak ko. At kahit pa paano pinaghandaan namin siya. Siyempre, malaki na siya, binata na. 20 anyos na, mga boss. Kita niyo, may 20 anyos na ako ngayon. Pinuntahan namin siya sa kanyang inuupahang bahay. At ang may-ari ng inuupahan niya ay Pilipino. So, dun siya sa basement. May isang kwarto dun. Maganda. Napuntahan na namin yung mga boss. Kung nakasabibigay sa vlog ko, napanood yun na yun. At kahapon may pasok kami. Birthday niya. Paglabas namin ng hapon ni Mrs., dumaretso na kami doon. At may dala kaming pagkain para sa kanya. Nagluto si Mrs. ng menudo at spaghetti. Ayun, paborito niya kasi yun eh. Pinagbaon namin siya. Tapos sabi ni Mrs. na meron daw na Filipino restaurant doon. Bukod doon sa malimit naming kainan na Sam's Kitchen. Sabi ko, sige, subukan naman natin. Napakasarap talaga pag mga Pilipino po ang nasa harapan mo at mga Pilipino cook talaga ang nagluluto, di ba? Talagang parang nasa Pinas ka eh, no? At bukod doon sa kanilang mga hinaing pagkain sa amin, meron silang tindang Filipino bread na nakapatong doon sa kanilang lamesa. At bumili kami ni Mrs. Ito, pakita ko sa inyo. Medyo maingay yung ating heater, ano? Ayan, kita nyo? Oh, gawang Pinoy yan. Cheese bread, mga boss. Oh. Ayan, di ba? Ang lalaki ng cheese nila, oh. Kita nyo, oh. Ang lalaki ng cheese bread nila dito. Di ba? At syempre, ang isa sa mga paborito natin mga Pilipino. Ang mabibili natin kahit kanto-kanto lang na panaderia. Spanish bread, ano? Alam niyo, ang bango. Nung dumating kami doon kahapon, ang bango.
Kung maamoy nila mga boss, siguro alam niyo naman ang amoy ng Filipino bread, di ba? Ng Spanish bread, yan. Di ba? Buksan rin natin itong isa. Oh. Ang lalaki, ano? Yan. Sa mga kababayan ko na nandito sa Chetwynd or sa Dawson na hindi pa nakakaalam na mayroong Filipino bread na binibake nila doon. Fresh na fresh mga boss. Bagong bago. Ito yung kinainan namin, ng pangalan ay Chef Trios. Yan, restaurant. Diba? At bago tayo umuwi, nakawayan pa natin sila. Diba? Malaking karangalan sa atin yun na meron tayo mga kababayan na gano'n na dala-dala nila yung kanilang talento dito sa ibang bansa. Diba? Ako din naman panadero, pero siyempre subukan naman natin yung ibang luto ng ating mga kababayan dito, tulad dito mga ganito. Alam niyo, dito naman sa trabaho ko ngayon, sa unang trabaho ko sa IGA, dati nagbe-bake kami doon. From the scratch, gumagawa ako ng pandesal, Spanish bread, itong cheese bread, itong ganito, at ensaymada. Pero dahil sa kakulangan ng oras at marami kami talagang ginagawa na iba't ibang klase na bread nila dito. Kasi ito, siyempre, kalimitan ang bibili sa atin ito, yung mga kababayan natin Pilipino, di ba? So, yung mga kababayan natin, sobra nilang namiss yung mga Filipino bread. So, hindi namin magawa talaga lahat. Kasi alam niyo na, ang ating bread ay napakaraming ingredients ang Filipino bread natin. Sobra. Siguro nasa 7 o 8 na ingredients na ilalagay natin dito para maging special talaga yung ating bread. Pero sa kanila dito, tulad ng mga dinerol, ayan, mga tray buns, dinner buns, French bread, whole wheat bread, yan sila mga boss. Dumarating sa amin yan. Ready mix na siya. Yung isang flour na white, ready mix na yun. Ang idadagdag mo na lang doon, pag minix mo siya, yung white flour na flour nila dito talaga na ready mix. Tapos tubig at yeast. Yun na yun mga boss. Siyempre sasabihin nyo, di walang lasa. Wala talagang lasa mga boss. Yun talaga yung gusto nila na bread talaga dito. Sa atin kasi marami. Pag nagbasa tayo ng Filipino bread, asahan mo na. May margarine yan, may yeast, may tubig, may salt, may egg, may gatas. Ayan, kung ano-ano pa, yung ibang nilalagay natin para mas lalo maging special yung ating binibake na Filipino bread, di ba? Yun, i-share ko lang sa inyo kasi medyo marami rin ako nakainan na Filipino restaurant, pero hindi sila nagsaserve ng ganito na tinapay. Kaya nainganyo kami ni Mrs. Diba, alam niyo naman tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa tinapay. Lalo na pag sinabi nating pandesal, Spanish bread, ensaymada, cheese bread, kabayan. Alam niyo yan mga boss, yung kabayan. Tapos yung mamon. Yan dahil lumaki. Tatlo to mga boss, 3 tray na ganito. Yung isang tray, binigyan na namin sa anak ko. Itong Spanish bread. Paborito to ng anak ko eh. Ayan. Ito ay babaon ni Mrs. 7 days siyang pumapasok. So, siguro mapagkakasya niya to. Tapos dito naman, sa panibagong trabaho, sa Freshmart, puro frozen dough. Ayan. So, malaki yung pinagkaiba nila sa IGA. Sa IGA, from the scratch ako. Simula talaga sa harina. Sa Freshmart, hindi. Frozen dough na siya nakabox. Iba't ibang klaseng variety, marami. So, frozen siya. Lalabas ko siya doon. Tapos, ipapan ko siya. Lalagay ko sa cooler. Tapos, pagdating ng umaga, pasok ko sa proofer. Papaalisahin ko lang. Bake na siya. Ganun lang. Ganun yung proseso. Siyempre, sasabihin nyo, ang dali na pala ng ginagawa mo. Madali kung kakaunti. Pero kung marami, para ka na rin nag from the scratch. Wala ka lang talagang mixer. Marami mga boss.
Nakakapanibago nga eh. Kasi sa IGA, ang trabaho ko lang mag-bake, hindi ako nagbabalot. Pero although gumagawa ako ng cake, nag-icing ako, ganyan. Na at ikaw yung nagpapan, ikaw yung nagmi-mix, ikaw yung nagmamasa. Ayan, yun yung trabaho ko doon from the scratch. So, dalawa pa kami nun sa IGA, kasi from the scratch eh. Dito sa Freshmart, ako lang talaga mag-isa. Ako yung nag-order. O, di ba? Hindi ako nag-order doon sa IGA kasi may ibang taga-order, yun yung trabaho niya. Ako magmamasa lang ako doon. Yun lang talaga ang trabaho ko doon. Dito, hindi. So, mag-order ka, magbibig ka, ikaw magbabalot. Ikaw mag-slice, ikaw gagawa ng cake, ganyan kapag may order. Tapos, ikaw mag-receive ng delivery. Ayan. Yun yung trabaho ko, yun yung routine ko sa isang araw ko talaga. Na isang tao lang, ako lang. So ayaw nila nagmamasa from the scratch kasi ayaw nila ng maraming tao dun sa bakery area ko. Kaya ako lang dun. At tabi ko dun yung deli department. So lagi kaming combined deli tsaka bakery. So doon isa lang yung tao din at ako isa lang din. So kanya-kanyang trabaho. So, kapag may problema, ikaw lang mag-isa sagot mo. Ikaw ang pagagalitan. Ako lang yung papagalitan, mga boss. Ayan. Ako lang mag-isa kasi doon. Kaya yung trabaho ko talagang kailangan ay mabilis ka at wala kang aksaying oras. Kasi yung ikaw lahat yun, responsibilidad mo yun. Kaya ang hirap umabsent eh. Kasi wala akong kapalit. Ang hirap mga boss pag mag-isa alam talaga. Ngayon ko lang yung naranasan dito sa Freshmart na solo. Nung in-interview nga ako doon, nung sinabi nila sa akin na wala daw akong kasama, ako lang daw mag-isa yung lahat. Ako lang daw mag-isa yung magbibig, mag-order, magbabalot. Ako lang. So talagang sabi ko, sige, tanggapin ko. Kasi ngayon ko lang yung experience, so magandang challenge para sa akin. So doon ko masusubukan kung kaya ko ba talagang mag-manage ako lang, yung isang area, ganon, bakery. So salamat sa Diyos at nakaya naman. Hanggang ngayon, doon pa rin ako. Naka 1 year na yata ako. Pero sa IGA, naka 8 years. Tagal, no? Di tayo mga boss. Pag wala na akong tea, paligam-gam na tubig na lang, sapat na sa akin yan. Okay, pinakita ko lang sa inyo to, di ba? Nakakamiss kung ikaw ay nasa ibang bansa. Hanapin mo to. Laking Pilipinas. Isa ito sa hinahanap mo tuwing umaga. Kahit merienda, hinahanap pa rin natin to. Nahilig akong kumain pero hindi ganun karami. Lalo na pagdating sa mga baka, baboy, hindi na ako ganun katulad nung medyo bata-bata pa tayo. Ngayon 46 na ako. Kita nyo, ang dami ko ng puti 46 na ako. Putiin talaga kami mga boss. Ang anak ko, ngayon ang dami niya ng puti na buhok. Pati si Mrs. Yan, putiin kami. Mga boss, maraming salamat sa inyo sa maiksing pagkukwentuhan natin ng ilang minuto. At sa pagbabahagi ko sa inyo ng buhay ko dito sa Canada. At syempre, sa mga ilan nating kababayan na nakakasama natin sa ating vlog. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. At sana po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, ang J Pinoy TV. At pindutin niyo rin po yung notification bell para lagi kayong updated kapag ako po ay may bagong video. Maraming salamat po ulit sa inyo at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam po sa inyo.